Halos hindi ako makagalaw sa kinalalagyan ko. Sumisikip na din ang dibdib ko nang isiping nangyari ngayon sa kanya. Hindi ko alam kung anong unang dapat kong gawin. Habol-habol ko ang aking hininga habang tuloy-tuloy na tumutulo ang aking luha. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala. Parang may malaking bagay na nakabara sa aking lalamunan. Paano? Nanginginig na sambit ko. Agad na agaw ang atensyon ko nang may kumatok sa pintuan. Sheila, iha? Tawag ni Mami Ellie sa akin. Sa pagkataranta ko, ay hindi ko na inalinta ng mga bagay na natamaan ko para lang mabilis na makarating sa may pintuan. Pagkabukas ko noon, ay agad ko siyang niyakap at automatiko akong napahagulhol. Sorry Mami, sorry hindi ko alam. Humahagulhol na sabi ko habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Kailangan ko ng suporta dahil kung hindi ay siguradong babagsak ako dahil sa panghihina. Iha, anong problema? Nag-aalalang tanong nito habang hinahaplos ang likod ko. Hindi ko po alam. Sorry, hindi ko po alam. Yun lang ang paulit-ulit na lumalabas sa aking bibig. Hindi ko na makontrol ang sasabihin ko dahil kahit pati labi ko'y nanginginig din. Shh, iha, calm down. Pag-aalos sa akin ni Mommy. Pinilit ako nitong ipasok ulit sa may kwarto at inupo sa may sofa. Mommy, paano nangyari kay Judah yun? Bakit hindi ko alam? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit ngayon ko lang nalaman? Singhal ko dahil sa frustration. Agad nanlaki ang mata ni Mommy Ellie. Pagkatapos ay napatingala pa ito para pigilan ang luha niya. Matagal na naming ibinaon sa limot yun, iha. Pinagpatuloy namin ang buhay na parang wala lang nangyari. Hindi nangyari. Ganon din si Judah. Ganon din siya, Sheila. Nangingiyak-giyak na sabi pa niya. Pero paano po nangyari? Naguguluhang tanong ko. Matagal pa itong nabato. Para bang inaalala niya uli ang lahat na nangyari noon. Parang sinisigurado pa niya kung sasabihin ba niya o hindi. Ikaw at ang Kuya Damian mo na lang ang naabutan ng pulis doon sa lugar na pinagdalhan sa inyo. Tumakas sila kasama si Judah. Pumiyok pa ito sa gitna ng pagkakwento niya pero nagawa pa din niya magpatuloy. 3 days bago sila nahuli sa bago nilang pinagtaguan. Doon nangyari yun. Under the influence of drugs and alcohol yung mga walang pusong lalaking yun. Hindi ko alam kung paano nila nagawa yun sa anak ko. Hindi na napigilan ni Mami Ellie ang umiyak. Sa bawat pagbigkas niya ay nandoon ang puot at pagkamuhi sa mga taong gumawa nito. Naabutan namin si Judah na nakahiga sa may gilid. Walang suot na damit at puro pasa ang muka. Inalagaan ko mabuting anak ko at ni minsan hindi ko siya pinagbuhatan ng kamay. Halos hindi ko siya malapitan noon. Parang sasabog ang puso ko sa sobrang sakit na makitang anak ko sa ganong kalagayan. Pinagsamantalahan nila si Judah. Ginawa nilang parang laruan ng anak ko. Halos mapatay ng daddy mo yung isa sa mga gumawa noon sa kanya. Hindi yun dapat naranasan ng mga anak ko. Hindi dapat nangyari yun sa kanya. Napayuko na lamang si Mommy at napahugulhol. Gustong-gusto kong lapitan si Mommy para yakapin. Pero ang pagsasalarawan sa itsura ni Judah ng mga oras na yun ay nagiging dahilan kung bakit hindi ko magawang tumayo at lapitan siya. Hindi ko magawang matulog nung kinagabihan. Hindi ko na din sinubukang alamin kung sinong gumawa noon sa amin dahil paniguradong kamumuhian ko lang siya. Ayoko na dagdagan pa ang bigat na aking nararamdaman. Kinaumagahan ay pinilit kong maging masigla nang hinarap ko ang kambal. Ayoko na doon, Mommy. Nakakainis yung anak ni teacher doon. Naiinis na kwento ni Jumad. Pinilit kong umiti sa kanya para makita niyang nakikinig ako sa kwento niya kahit lumilipad ang utak ko. Ang dami naman naming boys doon. Ako pang pinili niya sundan. Nakakainis. If ever she will touch my butt again, I will surely punch her face. Nanggigigil na sambit nito, tinaas pang kamao. Why, kuya? Diba daddy told us na huwag ka makipag-away? At saka she's a girl. You should respect girls. Because mommy and me is also a girl. Pangaral sa kanya ng kapatid. You and mommy are different. I both love you. But that pig, she's annoying. I hate her.
Asar na sabi na sagot ni Jumad. Sinundo siya ni Axel para pumunta na sa swimming class niya. Naiwan kami na Shelin sa kwarto kasama si Judah. Busy ito sa paglalaro ng luto-lutuan niya. Kaya naman napagpasyahan kong tabihan na lamang si Judah at lakas loob na buklatin muli ang journal niya. Nakaagaw ang atensyon ko ng sumunod na sulat dahil medyo iba ang sulat nito. Parang wala sa sariling sinulat niya to. Tito, I'm sorry. I want to say sorry. Tito, but in the other side, I just keep saying na bagay lang sa kanya yun. I force her. No, binaboy ko siya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nabalot ako ng galit. Hindi ko inakalang kaya kong gawin yun. Tito, is it possible for me to fall in love with her? Hanggang doon na lang munang binasa ko. Sa oras na ito, tama na muna yun. Mom, can I play outside? Tanong ni Shelin habang nakadungaw sa may bintana. Dito ka na lang sa loob, baby. Mas safe dito. Malambing na sagot ko sa kanya. I want to play with them, Mom. Or I want to eat that, yung dirty ice cream. Turo nito. Nakatingin sa akin ang mapupungay nitong mga mata na nangungumbinsi. Hindi ko naman ito matiis kaya naman tumango na lamang ako. Yay! Thank you, Mommy! Tumalon-talon sabi nito. Sinamahan ko siya hanggang sa bumaba kami pero nagulat ako nang makita may 3 lalaking kausap si Mommy Ellie. Saan kayo pupunta, Iha? Sa labas lang, Ma. May pinapabili lang siya, Shelin. Nakangiting sagot ko. Matagal pa medyo sumagot to. Sa maids nyo na lang ipautos. Mas safe kung dito lang kayo sa loob. Hindi makatingin sabi niya sa amin. May problema po ba, Ma? Saka bakit parang dumami ata ang bodyguard natin ngayon? Nagtatakan tanong ko. Tipid at pilit itong umiti sa akin. Nating, Iha, just for our safety. Nagmamadaling sagot niya at halatang umiiwas. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yun. At sinunod ang utos niya na sa maid na lang yung ipagawa. Lola, are you okay? Tanong ni Shelin habang hawak ang ice cream niya. Pagkapasok namin sa bahay ay naabutan namin si Mommy Ellie na nagmamadaling umakyat sa itaas. Yes, baby, may pupuntahan lang si Lola. Sagot nito kay Shelin at ngumiti pa. Kagaya na nakagawian ay nagkulong lang kaming dalawa sa kwarto kasama si Judah. Wala pa din kasi si Jumad dahil nasa swimming class pa niya. Mommy, hindi pa po ba tired si Daddy? He always stare at the wall. Nakangusumpo na nito sa akin. Tipid akong ngumiti sa kanya at pinunasan ng pisngi niyang may ice cream pa. May iniisip lang si Daddy. Palusot ko dito. Ano po? Is it important than us? May bahid ng selos na sabi nito. Agad ko siyang kinandong at niyakap. Siyempre, mas importante kayo kay Daddy. Pag-aalo ko sa kanya. Ayaw na ba niya sa atin, Mommy? Babalik na lang ba tayo ulit sa US? Agad ko siyang pinaharap sa akin at kinulong sa akin 2 kamay ang mapula at matambok niyang pisngi. Of course not, baby. Ayaw ni Daddy na bumalik na tayo doon. Kasi gusto niya dito lang tayo kasama niya. Really? How about we try to hide, Mom? So Daddy will go find us? Masiglang pahayag nito. Napangiti lang ako dahil sa sinabi niya. Pero may hirapan si Daddy. Kawawa naman siya kapag pinaghanapan natin siya, hindi ba? Malambing na sabi ko. Agad itong napanguso. I'm just suggesting, di ba nga po, you will only realize the worth of something if it is already gone? Pagpapaliwanag niya na ikinalaki ng mata ko. Saan mo naman nakuha yan, baby? Na-amaze na tanong ko dahil parang masyado pa siyang bata para sa mga hugot lines ng mga kabataan ngayon. Kay Tita Belle po, nakangiting sagot niya. Napangiti niya lang ako at napailing. You're too young for that, baby. Tito, wala akong kasalanan, Tito. Wala akong kasalanan. Tito, nagsakripisyo siya. Isinasampal niya sa akin na nagsakripisyo siya. Bakit? Sino bang halos mabaliw nung iniwan namin siya doong duguan? Walang malay. Sa loob ng 3 araw na yun, wala akong inisip ko hindi siya. Nasaan nabuhay pa siya? Kasi babawi ako sa kanya. Nung oras na pinaglaruan at inabuso nila ako, siya lang ang iniisip ko. Natama lang ito. Natama lang na maranasan ko yun kasi naranasan niya din yun. Hindi ako magigilty kasi ako din. Ako din binaboy. Pero putang ina, malalaman kong aalis siya. Tapos after ng ilang taon, babalik siya at ipipilit ang sarili niya sa akin. Putang ina, sakripisyo yan. Napapunas ako ng luha ko dahil sa aking nabasa.
Isang sampal din yun sa akin dahil all these years inisip kong swerte si Judah dahil nakalimot siya. Naka-move on siya. Palagi ko nalang pinapamukha na akong kawawa, na ako lang ang may karapatang kaawaan dahil akala ko ako lang ang nakaranas. Bumaba ako sa sala nang sinabi ng isa sa mga kasambahay na ipinapatawag ako ni Mommy Ellie. Nagulat ako nang madatnan ko si Mommy Ellie at Lola doon na nakaupo. Hindi lang yun, pati din ang iilang mga tito-tita nila Judah. Pati si Tita Karina na sumampal noon sa akin noong naaksidente si Lola'y nandoon. Nakayuko, parang hindi makatingin. Good afternoon po, magalang nabati ko sa kanilang lahat. Sit down, Iha. Tipid ng ngiting sabi ni Mommy sa akin at tumabi ako sa kanya. Walang may balak mag-umpisang magsalita man lamang sa kanila, pero agad ding binasag yun ni Tito. Sheila, Iha, alam naming marami kang problema ngayon, lalo ng kalagayan ni Judah ngayon. Pero gusto naming maging handa ka. Panimula niya talaga namang kitang-kita sa kanya ang pagiging professional. Kailangan nating mag-ingat. No, kailangan niyong mag-ingat. Ikaw at ang kambal. Seryosong sabi nito. Agad kumunot ang noo ko. Bakit po? Ano po bang problema? Naguguluhang tanong ko. Kahit sa aking tanong ay parang wala pa ding may gustong maunang sumagot. At nagulat na lamang ako nang tumayo si Lola at mabilis na dumalo sa akin. Diyos mio, Iha, kung alam ko lang na sa'yo nila isisisi ang nangyari sa akin, ay noon pa sana ako nagsalita. Hindi ko alam ang buong pangyayari. Matapos ako maaksidente, walang may gustong magkwento sa akin dahil na din sa aking kalagayan. Akala ko kung hahayaan ko na lang na magiging maayos pang lahat. Akala ko magbabago pa siya at marirealize niyang mali ang gusto niya. At bilang pamilya niya ay hindi natin ipagdadamot sa kanyang pangalawang pagkakataon na nandito tayo para suportahan siya at tulungan siya magbago. Hindi ko alam na malala na si Yuri. Maluha-luhang sabi nito at damang-dama mo ang pagsisisi at may bahid na hinanakit sa bawat pagbigkas niya na salita. Ano po ba talagang ibig niyo sabihin, Lola? Ano po ba talagang nangyayari? Desperadang tanong ko dahil naguguluhan na rin talaga ako. Si Yuri ang dahilan ng pagkahulog ko. Gusto kanyang patayin noon nang malaman niyang buntis ka. Gusto niyang makuha ang buong kumpanya pero dahil buntis ka alam niyang mabilis na maililipat kay Judah ang buong kumpanya. Mula sa pagkakatayo ay nanghina ako't napaupong muli. Sa hinaba-haba ng panahon, kasalanan pala talaga ni Yuri ang pinagbabayaran ko. Halos kamuhian ko sarili ko dahil ang buong akala ko ay ako ang may kasalanan noon. Nagalit si Judah sa akin dahil yun din ang paniniwala niya. Naikuyom kong kamao ko dahil sa galit na nararamdaman ko kay Ate Yuri. May isang salita talaga siya, sisirain niyang buhay ko. Tama nga siya, nasira nga, and nawawala siya ngayon. Tumakas siya sa mga nurse niya sa may rest house sa Tagaytay. Base sa mga recent medical status niya, she got even worse. At hindi maganda yun. Si Tito Diego pa din ang nagpaliwanag. Agad nagtaasan ng mga balahibo ko. Kahit ayoko man na hindi maiwasang hindi ako dapuan ng takot. Babalikan niya po ba kami? Galit pa rin po ba siya? Sasaktan niya pa din po ba ang mga anak ko? Wala sa sarili kong tanong dahil kahit na anong gawing tapang ko'y nagiging mahina. At takot ako para sa kaligtasan ng kambal ko. Lalo na ngayon ito wala si Judah para protektahan kami. Mariing umiling sina Lola at Tito Diego. Kaya nga, Iha, ngayon pa lang magdoble ingat na tayo. Ayaw naming may mangyari pang hindi maganda nang dahil na naman kay Yuri. Don't worry, poprotektahan namin kayo. Walang mangyayaring masama sa'yo sa mga bata. Paniniguro niya. Napasubsob na lamang ako sa aking mga palad. Bakit ganito? Bakit sabay-sabay naman? Bakit ngayon pa? Kung kailan wala si Judah para sa amin. Ramdam ko na lamang ang pagdamay sa akin ni Lola at Mommy Ellie at ang paniniguro nila sa aking walang mangyayaring masama na ayos lang ang lahat. Pero hindi ko alam. Grabe ang takot na nararamdaman ko dahil hindi na lang ako ito. Maging sina Shelina at Jumad ay damay din dito. Sheila, napatingala ako nang tinawag ako ni Tita Karina. I'm sorry, Iha, sa nagawa ko sa'yo. Sa mga nasabi ko, nahihiyang paumanin ito. Tumango lang ako sa kanya. Kahit gustong-gusto kong ngumiti sa kanya para ipahatid na okay na yon, wala na yun sa akin. Pero kahit tipid ng ngiti ay hindi ko kayang ibigay.
Hindi ko na kayang magkunwaring ayos lang ako lalo na't ang kaligtasan na ng kambal ang pinag-uusapan dito. Sa kalagitnaan ng katahimikan ay biglang lumapit ang isa sa aming mga katulong. Ma'am Sheila, may sulat po para sa inyo. Abot na sa akin ng isang may kalakihang envelope. Aabutin ko na sana ng medyo nagpakita ng pag-aalinlangan si Tito Diego. Okay lang po, sabi ko sa kanya. Dahan-dahan ko yung binuksan at ramdam ko ang lahat ay nakaabang sa nakalagay doon. Kanino ba galing? Tanong ni Tito sa katulong. Sir, wala po nakalagay Iniwan lang po sa mailbox. Hindi ko na inalinta ng pag-uusap nila at nagpatuloy lang. Ilang lunok pang nagawa ko na makita ko na ito ng lubusan. Halos manginig ang kamay ko sa pagkakahawak ng picture ng mga anak ko na may sulat na pulang ballpen ng mukha. Base sa pagkakaguhit dito ay halatang galit at nanggigigil ito dahil halos mabutas ng picture. Ang masasaganang luha ko ay nagsituluan na naman at halos sumikip ang dibdib ko nang mabasa ang nakasulat sa likod nito. One of these days, history will repeat itself. Mark my words, little Sheila. Pagmulat ng aking mata ay dilim agad ang sumalubong sa akin. Habol-habol kong aking hininga na para bang may ginawa akong nakakapagod na bagay at pawisan pa. Butil-butil na pawis ang nararamdaman kong tumutulo mula sa aking noo. Sinikap kong kumapa sa may pader at kilalanin kung nasaan nga ba talagang lugar ako. Pero niyang aking naaaninag ay hindi ako pamilyar. Mula sa aking paglinga ay napabalikwas ako dahil sa isang sigaw. Mami! Umiiyak na tawag ni isang malambing na tinig. Agad akong kinilabutan na makilalang boses na yon. Si Shelin. Ginawa kong lahat para sundan ang pagsigaw na naririnig ko. Pero kahit ilang lakad at takbo ang ginawa ko ay bumabalik pa din ako sa kaninang kinatatayuan ko. Mami! Help! Lalo ka naging desperadong tumakbo at maghanap ng lumakas na lalong pagsaklolo nito. Shelin, baby, nasaan ka? Tanong na sigaw ko. Mami! Mami, ayoko po dito! Help me please! Damang-dama ko sa bawat pagtawag niya sa akin ang takot na kanyang nararamdaman. Ilang ikot at bumabalik pa din ako doon. Judah, tulungan mo kami! Umiiyak na banggit ko habang walang pag-aalilangang lakad-takbo pa din ang ginawa kahit alam kong doon pa din ang bagsak ko. Pero nagulat ako nang habang naglalakad ay may bigla akong nakitang batang lalaki na tumatakbo sa aking harap. Leave me alone! Don't follow me! Help! Natatakot na sigaw nito at walang ginawa pa din kung hindi ang tumakbo. Nang nakilala ko siya ay mas lalo kong binilisan ng aking pagtakbo. Jumad! Jumad! Sigaw na tawag ko dito pero patuloy pa din siya sa pagtakbo. Jumad! Baby! Mommy's here! Nahihirapang sabi ko dahil sa panghihina. Mommy! Mommy! Lumilinga-linga ito na para bang may hinahanap siya. Nang sa wakas ay nilingon niya na ako, ay biglang lumaki ang kanyang mata. Mommy! Sigaw niya sa akin at nagtangkang tumakbo. Palapit sa akin pero nagulat ako na nadapa ito. Mommy, help! Sigaw niya nang may kung anong parang humila sa paa niya. Inipon kong ulit ang lahat ng lakas ko para makatayot puntahan ang isang pinto na may ilaw. Medyo nasilaw pa ako na natapat ako dito pero agad ding nakabawi. Shut up! Malakas na sigaw ng isang lalaki. Let me go! Let me go! Pagpupumiglas ni Juma dahil hawak siya nito sa kanyang kwelyo. Dahil sa inis na lalaki sinampal niya to, nalaki ang mata ko agad tinubuan agad ng galit sa kanyang ginawa. Kinuyom ko din ang aking kamao dahil gusto ko siyang patayin dahil sa ginawa niyang pananakit sa anak ko. Malalaking hakbang ang ginawa ko para makalapit sa kanila. Pero napahinto ako ng ang batang Judah ang aking nakita at hindi si Jumad. I swear my daddy will kill you for eating me! Matapang na sigaw nito sa lalaki. Agad na namang namuo ang galit sa mukha ng lalaki at muli niyang tinaas ang kanyang kamay para muling saktan ang hawak niyang bata. Ngunit nang malipat ng tingin ko ay si Jumad na ulit iyon. Kaya naman agad akong bumawi. Walang hiya ka! Bitawan mo anak ko! Sigaw ko dito at sinugod siya. Pinagpapalo ko siya sa kanyang dibdib at braso sa abot ng aking makakaya. Ngunit itinulak lamang ako nito gamit ang isa niyang kamay dahilan kung bakit napaupo ako. Dadaing pa sana ako sa sakit dahil sa aking pagkakasubsob nang makita ko na naman si Shelly na nakahiga sa isang nakalatag na karton. Nakatingin lamang ito sa akin habang panay ang tulo ng luha sa kanyang mata. Shelly, baby? Malambing na tawag ko sa kanya at tinangkang abutin siya nang mapansin ko
ang isang lalaki nakatayo sa harap niya habang sinasarang zipper. "Hoy, dalian mo't dispatchahin mo na yan!" Sigaw ng isang lalaki at hindi ko alam kung nasaan. Nagulat ako na naglabas ng baril ang lalaki nakatayo sa harap ni Shelin at tinapat yun sa kanya. Kaya naman mabilis akong tumakbo para humarang sa kanya pero nagulat ako nang may isang bagay pang dumagan sa akin bago ang dalawang magkakasunod na putok. "Judah! Judah!" Sigaw ko nang makitang siyang dumagan at tumanggap ng bala. Inalog-alog ko siyang upang gumising ngunit walang response. Napatigil ako dahil sa tunog ng heels na papalapit sa amin. Sinabayan pa ito ng palakpak. "I told you, Sheila, may isang salita ako." Nakangising sabi nito, tinutok sa akin ng baril. "Ate Yuri, ano bang problema mo? Ano bang kailangan mo?" Sigaw ko sa kanya pero tumawa lang ito na parang nababaliw na. Nang nahimas-masan ay umiling-iling pa muna ito tinapat sa mismo sa aking ulong baril. "Rest in peace, Sheila." Pinal na sabi niya kaya naman napapikit na lamang ako at hinintay na iputok niya ngunit, "Mami!" Sigaw na tawag ni Jumad. Pero isang putok na naman ang umalingaw-ngaw at kumalat pa ang dugo ng anak ko sa aking kamay na payaka pa itong humiga sa aking kandungan. "Hindi!" Sigaw ko. "Mami! Mami!" Napabalikwas ako sa sigaw nila Shelin at Jumad. Nagtuluan na masasaganang luha ko tagad niyakap ang dalawa. Panaginip lang pala. "Mommy, are you okay? I'm scared, Mom." Nangingiyak na sabi ni Shelin. "I'm sorry, baby." Paumanin ko sa kanya at muli silang niyakap na dalawa. Hindi nagsasalita si Jumad ngunit nagpapahid na lang din ito ng luha niya. "Pinupunasan ka namin ito, Mommy." Taas ni Shelin sa bimpo. "Tapos nagulat kami nang bigla kang mag-moan, then pinagpawisan ka na. Ginising ka namin ba't ayaw mo?" Para natatakot na kwento ni Shelin. Hinalikan ko siya sa noo. Nakaluhod silang dalawa ni Jumad sa taas ng kama, sa gilid ko. Tiningnan ko si Jumad at tahimik lamang itong nakayuko. "Did I scare you, baby?" Sandali itong sumulyap sa akin at tumangutango. "Okay na si Mommy. I'm sorry if I scared you." Paumanhin ko dito at walang pasubali itong yumakap sa akin. "Don't leave us, Mom. I'm scared na baka matulad ka din kay Daddy. Hindi niyo na ba kami love ni Shelin?" Sandali itong humintot nag-angat ng tingin sa akin. Agad ko nakita ang namumula nitong mata. "Love namin kayo ni Daddy. Don't think too much, baby." Tumingin ako sa bintana at nakitang padilim pa lang. Agad ako nagtaka at nagulat. Naalala kong kausap ko pa kanina sino Mommy Ellie at Lola. Bakit nandito na ako ngayon sa kwarto? Nang makabawi ay dahan-dahan kaming bumaba. Akay-akay pa nga ako ng dalawa todo ingat kaya naman napapangiti na lamang ako. "Bakit niyo binaba ang mami niyo?" Salubong sa amin ni Mommy Ellie pagkababa namin. "She want Lola eh." Malambing na sagot sa kanya na Shelin. Agad tumungo sa akin si Mommy at hinaplos ako sa likod. "Ano po bang nangyari, Mommy? Hindi ba kanina magkakausap lang tayo?" Nagtatakang tanong ko dahil wala talaga akong matandaan. "Hinimatay ka, Iha, matapos mo mabuksan yung letter." Malungkot at nag-aalang ang sabi nito. Agad na naman dumapong kaba sa akin pero agad din akong tinabihan ni Mommy at niyakap ako. "Don't think too much, Iha. Makakasama yan sa kalagayan mo." Nag-aalalang suway nito sa akin. Agad akong humiwalay ng yakap sa kanya at tiningnan siya. Anong kalagayan po?" Nagtatakan tanong ko pero nandun na din yung kaba. Kinilabutan ako ng maluha-luha ito tipid ng umiti sa akin. "You're pregnant, Iha. Dumaan dito kanina ang Tito Romel mo." Nabato ako sa aking kinauupuan at para akong nawala sa katinuan. "Lola, do you mean magkakaroon na kami ng bagong baby?" Sigaw ni Jumad. Tinanguan lamang sila ni Mommy. Kaya naman nagtatatalon yung dalawa. "Yay!" Masayang sigaw ni Shelin saka ako niyakap. "Why are you crying, Mommy?" Nagtatakang tanong ni Jumad at saka siya na mismo ang nagpahid ng aking luha. Nabalik ako sa katinuan nang ikinulong nitong aking pisngi sa maliit niyang palad at sa kanya ako hinalikan sa noo. Dahil doon ay napapikit ako't lubusang dinama iyon. Parang si Judah. "Don't cry na, Mom." Pag-alon nito sa akin. Hindi ko alam kung bakit tinubuan ako ng takot dahil sa aking nalaman. Nung una pa lang naman ay ito nang gusto ko, ang mabigyan pa ng isa pang anak si Judah. Lumipas ang buong magdamag na parang wala lang, na parang wala akong nalaman, na parang hindi ko alam na buntis ako. Gusto kong lumapit kay Judah kahit nakatulala lang siya. Gusto kong sabihin sa kanya pero
Natatakot akong magalit siya. Nawala na din ang tapang ko dahil sa nalaman ko ay lalong naging komplikado ang lahat. Ang kalagayan ni Judah ngayon, ang banta sa buhay ng kambal at ang bata sa sinapupunan ko. Hindi ako nakatulog sa kakaisip kung ano ang gagawin. Bastang alam ko lang ay kailangan ko si Judah ngayon. Kailangan namin siya. Kinaumagahan ay sinabihan ako ni Mommy na pupunta ako ni Tito Romel sa ospital niya para sa check-up. Bago umalis ay nagpaalam muna ako sa kambal. Dumaan din ako sa kwarto ni Judah at tinabihan siya. Itutuloy ko to kahit anong mangyari. Kaya dapat gumaling ka na, magiging daddy ka na ulit. Naluluhang bulong ko sa kanya. Mula sa kanyang pagkakaupoy niyakap ko siya. Sobrang higpit, yung klase ng yakap na kulang na lang ay malagutan na siya ng hininga. Hindi ko na rin napigilan ang aking luha at nagpatuloy-tuloy na. Natatakot ako, Judah. Please, kailangan ka namin. Kailangan ka namin ng kambal. Umiiyak na sumbong ko habang nakayakap pa rin sa kanya. Sumakit lang ang ulo ko sa kakaiyak ngunit ganun pa din ang posisyon ni Judah. Kaya naman hinalikan ko na lang siya sa noo. Tungki ng ilong at sa labi. I love you, Judah. Para sa'yo to. Para sa'yo. Pagkadating sa ospital ay agad akong sinalubong ni Tito Romel. Dinala niya ako sa isang OB at iniwan sandali doon. Kung ano-anong test ang ginawa sa akin at saka pa lang ako pinapunta sa office ni Tito Romel. Magkaharap kami ngayon sa sala ng office niya habang hinihintay ang paglalapag ng sekretary niya ng coffee at juice. Thank you, sabi niya dito tinintay muna niyang lumabas bago siya bumaling sa akin. Hindi mo iniinom yung pills? Seryosong tanong niya. Napayuko na lamang ako't umiling-iling. I see, dugtong pa niya. Marami akong pinatake na test sa'yo. After a week ipapaalam ko sa yung resulta, okay? Thank you po, Tito. Tipid ng ngiting sagot ko sa kanya. Sige na, take a rest. Dadalaw-dalawin na lang kita at si Judah. Ikamusta mo na lang ako sa kambal at nabalitaan ko yung latter. Don't think too much, Iha. Gumagawa na kami ng paraan para walang mangyaring masama. Paniniguro nito sa akin. Makalipas ang 1 linggo ay dumalaw si Tito Romel sa bahay. Una niyang tiningnan si Judah at pagkatapos ay niyaya ako sa sala. Hindi ko alam pero may nararamdaman akong hindi maganda. Lumabas na ang results. Seryosong sabi niya. Nanatili lang ako nakatingin sa kanya, tinihintay lang ang sumunod niyang sasabihin. Alam ba ni Judah ang tungkol sa tumor mo sa ovary? Agad na laki ang mata ko't napayuko na lamang. Hindi po, nahihiyang sagot ko. Makakasama po ba yun sa baby? Nag-aalalang tanong ko. Masinsinan ako nitong tiningnan at marahang umiling. Agad ako nakahinga ng maluwag pero nagulat ako sa sumunod niyang sinabi. Hindi ito makakasama sa bata, Iha, pero sa'yo oo. You need to abort the baby, Sheila. Seryosong sabi nito. Po, pero bakit po? Hindi po ba't okay naman na? Hindi po ba? Hindi na niya kapinatapos. You're having an ectopic pregnancy. Madiing sabi niya. Napalunok muna ito bago nagsalitang muli. Bago at advance ng mga kagamitan namin sa ospital at dahil doon kahit more than 1 month pa lang yan ay nakita na namin. I'm very sorry to tell you this, Iha, but you need to abort that baby. Ectopic pregnancy which means nabuo at lumalaki siya sa lugar na hindi naman dapat. Legal sa batas yun dahil maaari mo itong ikamatay. Problemadong sabi pa niya. Naramdaman ko kaagad ang sunod-sunod na pagtulo ng aking luha. Ayoko po, umiyak na sabi ko. No, Iha, kailangan. And I recommend na ipa-opera mo na din ang tumor mo sa ovary bago pa lumalayan. Matigas na sabi niya. Please, Tito, wag lang yun. Wag lang ito. Sabi ko tinawakan ng sinapupunan ko. Napayuko na lamang siya at hindi na sumagot pa. Kaya naman wala na akong ibang nagawa kung hindi ang tumakbo sa kwarto para umiyak. Agad akong tumabi sa nakahigang si Judah. Sumiksik ako sa kanya at yumakap. Gusto ko magsumbong. Gusto kong sabihin lahat ngunit wala akong lakas para gawin yun. Puro iyak na lang ang nagagawa ko. Pero napahinto ako nang may naramdaman ako kung anong humihimas sa aking ulo. Sheila, tawag niya. Ano ang gagawin ni Sheila ngayong nagdadalang tao siya at kailangan niyang ipalaglag ang bata dahil sa sakit niya? Anong panganib kaya ang dala-dala ni Yuri? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.